DXRU 1188 Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ilog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Atong oras alas 3:05. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Duda Piritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Duda Piritas. Mga nagkagubot nga huna-huna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Duda Piritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. May hapon para sa ato mga sukintig paminaw. Kumusta ka mo? Palibot din sa ato sa merkado. Ay, merkado? Na-imagine magkukos merkado gada ka basura. Sa palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Kining landong-landong, no? Kaganina pag tugbong na ko talithe na gamay nga uwan unya karon mi dag-om na po init, no? May banos ang kainit. So, ako lang ipagpasidaan sa atong mga tigpaminaw, labi na sa mga kilid nga bahin katungwa pa flood control program nga gibutan niyo diha sa mga kasapaan. Ay mo kumpiyansa kay si Bacoa o musaka ang level sa tubig, magbaha-baha panalitan, madisgrasya tayo, palayo lang tao na, ha? Sige. O kining atong programa nga Nuda Veritas inyo kini babati katulo lang sa usa ka semana, no? Kada Lunes, Miyerkules o labaw sa tanan sa Friday kun na Biyernes o libre ka mo makapangutana sa ato diri sa kining sa Facebook sa Radyo Ultra o in kaso unsa man galing wa mo ya Facebook, diri lang mo sa 0917-704-3210. Okay, mauna ang contact number nga kung wa ta sa Facebook, diri ta sa linya, no? Sa pinagi sa cellphone sa 0917-704-3210. So parehara ang inyo pautana pero diha lang sa cellphone o sa Facebook kay sa Facebook pag forward niyo pag post ninyo sa inyo mga pautana, maganid ko magyud pagbasa o sa diri sa cellphone nay mga putol, no, nay mga putol siguro bisa basin og taas ang pagpadala, pero masabtan ko man ang inyong mga pautana. Now tinguang makapadangat mo sa pangutana ay mo pagduha-duha kay ato man ang tubagon kutob sa atong mahimo. Pinaagi din sa atong programa ang Nuda Veritas. Ay mo pag-duha-duha niya. Ang ako lang pong hangyo diha ninyo nga oras nga makadungog mo nga no, dunay mga gipanghisgutan nga dinhi nga mga pamalaod sa atong palibot dinhi sa nasud sa Pilipinas. Dumduma po ninyo, timan-in na ninyo kay ang balaod god permanente ka na siya unless kung usabon sa Kongreso. Sa to pag every time nga makadungog ka mo nga doon ay balaod, timan ang ginato na. Dili pwede nga nadunggan ni mo ron, nga murag maritis lang niya pagugma, limot-limutan ni mo unsa imong nadungog din sa atong programa sa Nuda Veritas. Nga naman, para nga mao kini makahatag dugang kanang konfiyansa sa imo kuan ka ba kanang mosalig ka sa imong kagulingon o nga naman tungod kay murag confident ka nga nahibaw ka na sa balaod o maayo ka na nga mo pag-iskrima sa mga
unsa diha nga mga isyu hibaw-an nimo tungod kay pwede man nimo na pwede ka makalakbit sa mga balaod. Pero kung panalitan nadunggan nimo karon unya pagkatataod pagtan-og ka unsay naisgutan ni Frank sa programang Nuda Veritas mingon din ka nga amot unsa tong kalimot man ko ayaw nugon kay na gahago biya ng ubang mga tao diha. Dili basta-basta nga si Juan de la Cruz makibalo sa balaod, iya ginang haguan. O busa kamo diha sa mga kadaplinan nga naminaw. Kaanugne ang inyohang mga pangutana o ang inyong kaalam o kaybaw nga nadungog ninyo dinhi sa atong programang Nuda Veritas. Ha? Unya naa ta YouTube channel. Sa YouTube, masayon na kayo kay inyo malang ablihan ang ato YouTube channel sa Nuda Veritas. I-type lang ninyo Nuda Veritas CDO. Ako sublio Nuda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo diha, magawas na dayon ang nagkalalayng episode sa ato nga programa sa Nuda Veritas. So I hope nagakasinabuta. Unang pangutana, hatagan na itong pagtagad. Tanaw na ito o naabay pangutana. Nuda Veritas, Sir Frank, once na-approve ang annulment, anytime na ba pwede laagan nga angkol ang gapangutana? Laagan nga angkol may hapon. Imo pangutana maune. Nuda Veritas, Sir Frank, once na-approve ang annulment, anytime na ba pwede magpakasal sa uban o wala na time period? Ang balaod sa annulment of marriage mao nga once nga ang korte magpakanaog og hukom sa inyong petition for the annulment of marriage, kung ang korte mo dason sa petition nga sila ang ina magbuwag i-annul ang kaminyoon, diha sa mao nga balaod bisan og basahon ninyo ang atong family code sa pagkakaron, wala magsitar diha nga naabay panahon, naabay adlaw nga ayha ka pa magminyo human sa desisyon ipanganaog or human nga i-grant ang mao nga annulment of marriage. Meaning the law is silent about that. Kay siguro dili nila mabutang ang peryo diha kay basin og ma-compromise, no? Kay basig manguyab pa ang lalaki o ang babae, no? Kay nagbuwag naman lugar sila kay efekto sa annulment of marriage pwede ka makaminyo. Dili pwede or dili pareha sa legal separation. Kay sa legal separation igo lang mo magbuwag, no? Pagdulog igo lang mo pagbuwag sa dulog. Dili ka pwede magminyo og lain. So going back sa imong pangutana, naabay oras nga wala time ingon pa nimo. Pwede ba magpakasal sa uban ug wala na time period? Wala magaingon na. So kung magbuwag, pwede ugma magpakasal because the law is silent about that. Wa man mag-fix nga kung daw magpakasal ka og mahuman ni maong desisyon, wala maingon na nas balaod. So mahimo because when it is not included, it is deemed excluded. Naay Latin term na exclusio unius is exclusio alterius. What is not included is deemed excluded. So wa man diha. Di ba? So wala kasal mo di oy. Ya pag-ibitar sad mo kay siyaro basta ako ganahan ra ba ko na ng litson bitaw nga kanang simod sa litson. Kusion ko malaksi man ang simod. Tanawa ka ni simod katong mahilig og kaon sa simod. Humo kayo laksiyon nimong simod ba? Pag laksi nimo, wanay bukog na oy. Ayon ang dalunggan ko sahay og ang dalunggan ay pagkahalot-halot sa dalunggan. Ara-aran tong simod kay unod man gito og naa magalibukog cartilage malang na. Sus ganahan kay ko kaog litson kay taud-tauran na sa tanga nakakaog litson the last time katura magpista. Nya kay September na ba ron
Okay? Dala sige, mautong pangutanan nila agan nga angkol. Suroy ni Libs, Noda Beritas. Sir Frank, kung ang masakiton nga kabanay sa pamilya, musulti nga pasagdan ning siya mamatay, og namatay, kini, dili ba makasuhan ang pamilya nila nga gipasagdan kadyot? Ato ni klarohon, ha? Kung ang masakiton nga kabanay sa pamilya musulti nga pasagdan na lang siya mamatay, mura lugar og last will gyapon, no? Og namatay kini, dili ba makasuhan ang pamilya nila nga gipasagdan kini? Siguro case to case, no? Primero, kung panilitan ang hinungdan siyang kamatayon, gihikawan nimo ang mao nga masakiton nga naay ang mga pagpainanglan, unya mo'y rason nga mamatay, siguro doon na kay tulubagon. Pero kung usahay gud kining ato ang mga maedad na mamatay, bisag unsa may ipanultigod, maingon nga kani nga pasagdi ko din usahay nga ni kasab-an pa magani sigmo nganong niaman mo din nana ba. Pero lisod po kayo mamatay niya kay nag-ingon tungod kay nag-ingon ang hingtungdan kadang unsa ta pasagdan na siya makonsensyahan masabta di man ta kadawat na mahal mo nato na sa atong kinabuhi okay silingan siguro na ninyo. Siguro og isulti na masabtan siguro sa banging hingtungdan na papagikuli na gyud nana ba. Pero gihapon gialimahan giatiman gyapon siya sa mga hingtungdan nga mga kabanay na as to the liability mordi ko katubag na anak kay og mo demand for hinungdan sa kamatayon makasuhan kinsa may magreklamo nga namatay naman to kay ang magreklamo katumang nag-ingon nga na kung reglahan ninyo. Nabi kinamatay naman siya na kinsa pa may mag-complain. Di ba? Wala na. Pero talagsara ni nga pangutana. Talagsara. Talagsara po ko kadungog nga naingon na. Na masiguro igapangitan mong ingon na pero nasabtan na sa mga tagtungod. Sa manis nanay, tatay nga, tiniguang ninyo pinulungan, nana ba? Pero di na kabali-balihon. Nga naman, tungod ni ana, mabugto ang relasyon, ginikanan og mga anak, adis, lisod sab nagayo ispelingon. Okay? Dala sige, gikan ni Buras ka bataa. Doon na may pautana sa 0917, buhatal na ha. Buras ka bataa, Noda Beritas. Gibabagan among dalan paingon sa amo ang balay o gamayng koral, Sir Frank. Kay kuno isira na daw sa tag-iya sa yuta. Ngita na lang daw may paagi asa may muagi. Gipakitaan pa mi og land title og gipakitaan pa mi og land title. Di daw musaler ang right of way. Unsay buhaton nako. Kinigong paggamit sa right of way. Naa may matawag na ito nga permanente, naa po'y matawag nga temporary. Ilabi na kung panalitan, tipik na sa inyong sabot. Wala magpabayad ang tag-iya sa luna sa yuta sa right of way. So, most likely, basta nga niingunan na anytime, kung mo diman ang tag-iya sa luna sa yuta nga, mga luloy, mga silingan, ako nang gamiton, ang maong luna sa yuta, huwag makapugong, kay iya man na. Kita, natagaan lang tagpanahon nga makalabay-labay da, kay nagsabot man mo, naghangyo masad mo. Di ba?
Hangay mo nga magpasalamat nga naay lugar nga nagamit ninyo for the time being sulod sa pipila ka mga katuigan ibutang talang pananglit. Pero kung atong timan-an ubos sa atong balaod sa Civil Code of the Philippines, ang right of way dili matawag nga libre. Pwede nga naay gitawag nato nga indemnification bayra nato. Kana siya. Pero naay uban masabot-sabot labi na panalitan. Di man tanan mga istriktong taga sa luna sa yuta. Maluoy man sila sa mga namuyo di sa likod nga wa na sila kaagian. So maingon dayon ang taga sa luna sa yuta nga sige mga silingan. Kamong naan namuyo sa likod nga wa na mo lain nga kaagian, di nila mo agi. Pero panahon nga ako ning gamiton, ayo po kog balibalik, ako may taga-iyan ini. Or mahimo, maingon po siya, nga makapagamit ko nining maong luna sa yuta, pero magbayad mo. Pwede ba na nga isulti sa tagiya sa luna sa yuta ngadto sa mga lumalabay? Yes, kaiya ka ng katungod silbing tagiya sa luna sa yuta. Sabot-sabot man lang gud na. Sabot-sabot. Mo man nga katungod na to, right of way silbi, no? Katungod na to. At the same time, you cannot force the owner because the owner remains to be the absolute owner of the real property that you are going to use. Suppose if the owner will tell you nga I have to build small structure here in the earliest possible time kay ugma na may mga but siguro nga mga panday mo kana mo kini dire waiting for live video signal. The broadcast is waiting for a signal. Nibalik na. Nibalik na. Okay. Sige. Ang nangutana si Buraska Bataa. Nakaproblemahan ni ka Mr. Buraska? Wa mo kita mahibo kay tag-iya magud siya. Ayop masabtan po ni. Kay lugsa murag lahi po kay tan-aw na to ang usa ka sitwasyon nga mga silingan mo'y magbuot sa yuta nga dili ila. Di ba? Okay. Gikan ni El Guerrero John Macas. El Guerrero, ha? So kontra mo ni Montenegro sa Tanggol. Okay, Noda Veritas. Hi Sir Frank Nagwapo. Daghan gaagda nako magpa-bloodletting daw ko or pakuha sa dugo. Di ba kung normal rayo BP kay ay haraka tuslukan sa dagom prong mao. Oo. Dili ko expert nini, no. Daw bi sir ug maunsa ko mukirig ba kaha ko mukirig abo sumpay ni dara mukirig ba kaha ko kinsay pwede manubag if maunsa ko. Mao nang advice ang kang kung panalitan na kay problema dili ka pwede kuha og dugo John. Oo, mutabang kog donar dugo apan pwede ba nga magpa-affidavit na tubagon po nila sa ospital kung naay may tabo nako nga dili maayo. Murag lisod imong kondisyon. Maingon na dayon ang mga doktor na uli na lang siguro dito daw. Pag inom dito kubra, basig ina na ipasabot o diya ba? Oo. Siya paghubog-hubog lang sa dito. Ayaw na nang kuhan. Lisod man ba? Bay akong blood pressure ka na ko pagbalik. Mura magkulang. 110 man eh. 140 over 100 over 90. Mura man og mumao ka ni saldi ko. Mumao ka ni saldi ko. Yung saldi ko 60 over 90 over 60. Ang imo high blood 140 over butang talo 120 ba? High blood naman na. Di ba? May si doktor ka. Uli na lang sa dito, inom sa kanitong gabalikos nga halas. Pag-enjoy dito.
Oo. Og sumsum ditong kuan kanang sana maruya o sa pagsumsum ditong maruya na mas mayo pa kay mabusog ka pa nana. O sige. Okay, salamat kayo ha. Si El Guerrero John Macas. Siguro si John og normal pa og inuntan pa panalitan wa sa mga kadlok. Sige, siguro ni kapakos dugo. Ako sa akong tibok nga kinabuhi, bro, kaduha katulor ako. Sa pagpakuha sa dugo. Okay? Nala, sige, padayon ta din sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Ikasugdo na mo'y mga pangutana diri sa 0917. Okay. 0917-704-3210. Okay, nala sige. Direta ha. Noda Veritas. Okay, Noda Veritas, maing hapon, Ultra Frank, Sit Del, Nahawat Nil. Mura ni kuani kining gibali o Sit Del Nahawat Nil ni lupon member ko sa barangay palihog explicar sa ako ang motu proprio inquiry in aid of legislation. Labi na ang first two words, ang motu proprio. Oo. Salamat kayo, Sir Frank, imong program sa buntag pulso o kini sa hapon very unique, dili angay mawala, ingon pa niya. Ang motu proprio, Latin term man no? Kadaghan makadungog ka na nani sa mga legal nga mga discussion motu proprio. Sa atong kinagalingon nga pinulungan motu proprio, ang binisaya, no, walay appropriate o takdo nga binisaya sa motu proprio. Sa in English sa in English on their own, motu proprio. Nga ang but ipasabot mao nga dili na kinanglan nga mangita pa og lain nga tao, dili na kinanglan nga doon na pay lain nga opisina, ahensya sa gobyerno nga mo'y mulihok, kundili ikaw na ang mulihok. Mo nang buti pasabot on your own. Pareha sa kumilik. Ang kumilik, makahimo pag-imbestigar nga walay reklamo. Sa ato pa on their own, sa ilang kinaugalingon, pwede sila makapadayon o kandak sa investigation nga di na maghuwat og naabay reklamo nga mutindog og ilang madawat, naabay mga complainants. Sila na, lugar sila na. Mao na ang hubad sa binisaya para pagpasabot sa pinulungan nga motu proprio. Okay? Sa ato gyud pud nga lain nga pamaagi para masabtan nato sa binisaya nga pinulungan ang motu proprio kinagulingon, no? Kinagulingon nga lihok mo na motu proprio. Di na kinanglan nga naapay magkakuhit nimo, sige na ba? Kuno na ba? Pero usually ang tao nga mobuhat ni ana motu proprio kadtong usa ka tawo nga otorisado, naa say authority. Panalitan, in charge ka sa investigation, no? Unya gimando sa imong posisyon nga kung doon na yung mga mulo o reklamo, buhaton ginimo ang investigation. Kaya mao man ang gidefine sa balaod sa posisyon nga gitagana para nimo. So sa laktod, nga kung mubutho ang maong problema, diha mismo sa imong opisina, dili ka na kinanglan nga maghuwat-huwat kapag lain nga tao. Kaya nga naman, gitugutan ka man sa balaod nga nagpanday sa imong posisyon nga makapaygayong kag investigation sa imong kinagulingon nga investigation motu proprio.
ikaw kay lupon ka. Di ba? Siguro ibutan ta lang ang usa ka sitwasyon, no? Nga ang lupon na may authority to investigate. Okay. I'll give you an example. Kung pananglitan, doon ay nagmulo diha, nagreklamo diha. Pero ang nabuhat niya nga kasaypanan, nagatubang sa kaso nga ang iyahang penalty sobra sa usa ka tuig. Sobra sa usa ka tuig. Mahimo ba motu proprio maka-investigate ang lupon ni ana nga ang kaso nga gisangat sa nagmulo og nagreklamo diha sa ilahang ang iyang silot kapin man sa katuig. Ang lupon or barangay o lupong tagapayapa ubos sa atong balaod gitahasan lamang sa pagpaygayon og investigation which is criminal in nature sa usa ka kasaypanan or offense nga imong nabuhat nga kansang silot limitado lang sa usa ka tuig. Nga sa ato pa oras nga makadawat ka sa reklamo diha mismo sa lupon. Pero sa inyong pagtan-aw, minor offense, dili magsubra sa usa ka tuig ang inyuhang pagpahamtang sa penalty of imprisonment less than a year. Kagahom na kana sa lupon. So ang lupon motu proprio can conduct investigation of the complaint filed by Juan de la Cruz. Exceeding ni ana, wa na mo'y gahom sa pagpaygayon og investigation. Kaya nagsubra naman sa katuig. Munang limitasyon sa lupong tagapayapa. Kaya ang uban god, mga dagkong kaso, palitan karon, anti-violence against women and children. Nya. Ang penalty biyan na 12 ka tuig. Di na kinanglan iagi na to na diha sa lupon. Mulahos na lang ta ditong napita sa korte. Kay ngano man gumikan sa kataas nga panahon, gumikan sa kadugay sa iyahang imprisonment kung makitaan siya nga sad-an. Kay tiyaw mo na 12 ka tuig. Pero if within sulod sa kagahom sa usa ka opisina sama sa inyo sa lupon, tan-aw ninyo inyo magyud ni. So kamo makapadayon sa inyong investigation motu proprio. Kamo na ang magliho. So I hope nakuha nimo ang ako ang pag-explain kabahin sa motu proprio. Kadiyot lang ha. Buntag pulso mano-mano ni. Motu proprio man iya. Explicar palihog explicar sa ako ang motu proprio apil pa ni inquiry in aid of legislation. All right. Kanang inquiry in aid of legislation, proseso kana siya sa ibutang ta lang sa Senado sa pagkakaroon. Naghimo silang investigation. All right. Kanang nga proseso gusto sila nga mohagpat sa nagkalalain nga mga pangitabo nga naglimin sa usa ka kaso nga korupsyon. Nganong mohagpat pagid sila, nganong magpangutanap pa man sila. Kay aron nga ang tanang mga tubag dugtong sa ilang mga pangutana, ila katong buhatan og usa ka palisya or balaod. Meaning maglisod sila sa pagpataka o pagpalabang sa balaod kung wa sila hinanawan sa kinitibuk ang istorya, ilabi na kung isgutan ang korupsyon dihang dapita sa Department of Public Works. So diha kung makita ug masuta na sa ato mga magbabalaod, nga ingon din ni ang hitsura ug maoning paagiha nga malikayan nga masubli ang mao mga pangitabo, aya pa sila magpalabang og usa ka balaod gatawgo na og
in aid of legislation silbi resulta sa ilahang investigasyon. O wala investigation, legislation lang ang nigawas, adili na siya matawag in aid of legislation. Naipangitabo ngayon na napalitan karon. Kung senador, first day pag-file niya, or first day pag-assume niya sa iyang pagka-senador, na sige propose nga mga Senate bills. Kana wala na in aid of legislation. Nga naman, naman gipreparar naman niya ang Senate bills. Senate Bill number 1, 2, 3, lain na sa Senate Bill. So walay in aid of legislation. Kanagod, kini nitabo karon ka corruption sa gobyerno sa DPWH, mga congressman nga nalambigit sumala ni sa pamahayag ni Diskaya, bana ni Sara Diskaya. Na existing law. Ang existing law na Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Republic Act 1319. Unya naapod tay plunder law. Sa to panaan ay balaod. Pero gisupak yapon. So ang mga magbabalaod gusto mo susi. Unsa bagay rason, unsa bagay hinungdan, o unsa bay kuwang nining balaruan na nga di man sila kakadlok. Na ay plunder, na ay Anti-Graft and Corrupt Practices Act balaod. Ano di man sila kadlok? So ilan ang silipon nila, sir, liliunin mo. Liliunin nila nga unsa bagay hinungdan. Kana nga proseso pwede matawag na to nga investigation in aid of legislation para makatultul sila kung sa ilang buhaton so that sa sunod nga panahon wa nay mga bulakbol nga makapangako sa pagsupak sa balaod kag gipalabang. I hope nakuha nimo ha. Si Arog maikay nako pagka binisaya nito dili gyapon to nimo makuha. Sige ha. Sige. Ambot og asa ni gikan wa sa isulti. Okay? Diri sa ta sa kay basin na ay lain nga pangutana sa PCAS. Okay. Direta sa kwan sa ato sa Facebook. Wala na. Diri na denta sa mga sitwasyon, mga other nga, mga lain nga mga pautan na part nga mukunik diha mismo sa inyo sa tagsa ka mga inunta sa inyong adlaw-adlaw ninyo nga mga kalihukan. Mga walk-in kini nga mga pauntana nga gusto ko sad ka lakbitan din sa ato kapag panaguban sa ato nga tulumanon. Kadyot lang ha. Doon ako'y gusto nga lakbitan din ni. Nabasa ko ng desisyon sa Supreme Court. Tanaw na ko importante kay ni. Kay kumun kini nga problema nga pangitabo bisan sa barangay o sa municipal nga level. Unsa man ni? May tungod kini sa donasyon. Pananglitan karon ang munisipyo nakadawat og donasyon gikan sa provincial government. Donasyon nga yuta, butang tala 100 square meters. Sa maong donasyon, naanay matawag na to nga resolution authorizing sa gobernador nga mag-donate og certain portion of property diha paingon sa munisipyo. Alright. Ang mao nga resolusyon, sakto na ba? Mo-satisfy na ba kana sa requirement sa balaod? Nga okay ng donasyon, pwede na nga pahimudsan sa munisipyo, resulta sa donasyon sa ordinansa gipakanaog sa probinsya? Nag-ingon ang Supreme Court bago nga desisyon.
Nagingon ang Supreme Court, basta nga ni mga donasyon, kinanglang gyud ipaagi sa sulat. Unsay bot ipasabot? Specific ang requirement. Pinaagi sa sulat ang donasyon. Katong authority nga gihatag sa gobernador nga mag-donate sa mao nga property, igo na ba to? Ang tubag no. Kaya klaro magkayo ang desisyon sa Supreme Court nga donation. Meaning, ang bot ipasabot naagi matawag na to nga deed of donation. Markado dito, deed of donation, the property comprising 150 square meters located in the municipality of Tabaco. For example na, no? 150 dihang dapita sa Tabaco is hereby donated to the municipality of so and so Tabaco, no? And then dito din sa ubos na ipitsa sa kuan kining sa ordinansa. That is not enough. Specific deed of donation. Unya, kung doon deed of donation, i-accept ka na pinaagi sa perma sa nag-receive. Meaning, there is a donation, a deed of donation, and there is a deed of acceptance at the same time. Kung wala ka na, klaro ang ipasabot gikan sa Supreme Court nga walay donation nga netabo. Nabasa ko na last week. Kumun ra ba na? Kumun. Na inyo nang i-correct even sa mga private donation. Kining inyohan na karon real property lang yapon atong isgutan. Sapian kay ka. Usa ka bukid ang imuha. Apan lumukay yung imong kasing-kasing, dali kay ka maluoy sa mga kabus. Gihatag nimo ang isa ka hektarya. Nagingon ka na dayon sa imong mga anak. Mga anak, kanay isa ka hektarya nga yuta na dunay mga punuan sa lansones. Ako nagkanang gidonate sa ato mga silingan. Mao kini ang kadawat sa donation. Ingon sa mga anak, yes dad, no problem. Pangutana. Katong gisulti sa abahan, kabahin sa donation sa 1 hectare, nga napuno og punuan sa lansones. Balido ba kadto nga donation? Bebe, huno na ako nuna. Ang tubag, dili balido. Nganuman, klaro sa balaod, nga ang donation kinanglan ipaagi sa sulat. Unya permado sa nakadawat sa maong donation. Pero katong sulti siyang amahan, iya man lang itong gitagaw-taw at tubangan sa mga anak. Ingon man lang siya nga kanang usa ka hektaryang luna sa yuta, kapuno sa mga puno ang lansones, ato nang i-donate o gidonate ko na ngadto nila mo kana mo kini. Kana nga donation pwedeng mabawi sa mga anak. Nganuman, tungod kay ang donation invalid. Okay, nalasige. Diyot lang ha. Kay gapasiklap ta sa basig na apay gapangabot. Ni ay laing pangutana. Anay pangutana di diri sa pikas. Diyot lang ha. Nuda Beritas, Sir Frank, na amiyuta nga titulado sa barangay. Ha? Titulado sa barangay. Ambot ipasabot ngalan sa barangay. Titulado sa barangay, unya naa plano luagan ang barangay road. Kuhaan og 2 ka meters ang yuta. Dili ko musugot makuhaan. Okay ra ba? Luloy Marix ne. Ang imong desisyon loy sakto. Klaro sa atong balaod, sa atong batakang balaod, no person shall be deprived of life
liberty and property without due process. Nor shall be nga dunay gitawag nga equal protection of laws, unya naay gingon diha nga klaro pagkyud kayo nga kining no property shall be taken without just compensation for public use. Kana naa klaro sa atong balaod. Kung imo gini nga yuta, akong pagsabot, nganong naa may nakapangalan nga barangay na titulado sa barangay, unya naa plano luagan sa barangay, ang barangay. Okay. Muning akong pangutana, kung kini nga yuta natituluhan na sa pangalan sa barangay, unya nagplano ang barangay, ngailang padak-an, nabalaka ka nga kini mong yuta basig maapektuhan. Di ka na ang mabalaka. Nganuman, kay kung tinuod nga titulado sa ngalan sa barangay, mahimo nga wa na tay labot. Gidonate na kini. Pero mo na ni karon, atong atakihon ang sistema sa donasyon. Ang donasyon, balido ba? Or dili? Ang donasyon, gipaagi ba sa kasulatan? Notaryado ba sa abogado? Or dili? Munang inyong angay nga bantay. Tungod, kay kung ang donasyon invalid man, ang donasyon, invalid man, nagpasabot ka na, ngalan-ngalan tuod na sa barangay, pero ang kamaturan, ang tag-iya gid na kamo pa. Tungod kay ang donasyon, wa man makasunod sa mga formalities, sa mapanalitan sa deed of donation, gi-receiver ka na, notarize ang mao nga donasyon para official, nga kinimang property maiyag yun mismo sa barangay. Pero kung wala, ang mao nga donasyon, pwedeng ma-invalid. Okay? Sige. Alright, sige. Padayon sa mga. Lain na po ni. Lain na po, no? Di siya, katong ganina ba, dili kumusugot makuhaan. Okay ra ba? Kung ilahan na sa barangay loy, dili gyud okay nimo. Okay, wa ka na may labot. So taasa ang kopya sa donasyon. Kuha magod, na ako'y kabalaka kay basin, kaya nag-ingon ka man titulado sa barangay, basin og natituluhan na kana sa barangay. So, to attack the validity of the title, you try to review the deed of donation made by your parents. Tanawa diha. Alright. Salamat kaayo, Sir Frank. Nadunggan. Salamat kaayo, Sir Frank. Nadunggan akong kaalam sa boto propio. Nadugangan akong kaalam sa moto propio sa edad ko nga 79. Wow! 79, no? Sa edad ko nga 79. Retired na gani ko, pero karon pa madugangan nasab ang dictionary. Million thanks, Frank. Latin term maguni, wa man ni sa regular na nga Webster Dictionary, wala ni. Nasa basin og naa, basin motu proprio. Sige. Salamat. Kanang ab initio, sir. Mga familiar nga mga terms nga mugbo, ab initio. Naay mga pulong sa madunggan na to, no? Pero gusto nimo kining motu proprio. Abi sigun nimo kining moto first name. O niya si proprio second name. Mo siguro. Dili, sir, at least nasabtan na nimo. Salamat sa imong pagpaminaw, sir, ha? Thank you kay lipay po ko nga naigasunod nga 79 years old na. Grabe nga kuan part. Malipay na ta kung makaabutan na ng Pangidaruna. Pero doon na kay amigo. Yung po siya nga, mura ko na siyang maabot og kuan. Kining 90 years old. Naku,
grabe. Siya, 80 kapin na magkubay. Namura pa ko gikasabaan niya. 80 kapin na ako edad pa'y. O, na mo ba? Bilib lang yun ko ingon na. Di na, ang abi ni mo, nga hangatan na kay dilibitan na nakaabot na ng mga pangidaruna. Okay, abe, pwede pa ta siguro makapangutan na pagiduglain, no? Alright. Kadyo lang ha. Kini interesting kay ni. Kay aron nga kining unsa niha ma-alert ning uban, no? Ma-alert ning uban. Kasagaran nga pangitabo mao ni. Ilabi na sa mga security agency nga daghan sila og gwardiya. Security agency. Apan gumikan sa business lapses. Daghang mga negosyo nga lugi. Nanira ang ubang mga kompanya. So pagsira na sa mga kompanya, ang posting sa security guard siguro na sa normal nilang operation abot og mga luwalo, unya nahimo na karon nga 3. Sa to pa dunay 5 nga dili siya pwede makatrabaho. Isip usa ka security guard. Nahitabo nga ang security guard mag-unom na lang kabuan, wala pagyoy order niya nga i-post siya, makatrabaho siya, no? Dito sa uban nga kuan kini nga mga pwesto silbi. Ang pangutana gud ni mao nga kung ang security guard dili ma-post, dili makakaplag og pwesto sa pagwardya sulod sa unom ka buwan, unsa may mahitabo sa gwardya? Ang gwardya nga wa gyud makakitag trabaho, wala ma-post sa ilaha nga agency for about 6 months. Tablara nga na-dismiss siya sa iyang katungdanan. 6 months, wala na gud siya trabaho. Diba? Sige lang siya nga hangad-hangad ng mga building nga kanusa ba kani mga bli kay aron lugar nga makitaan kini sa among agency unya dayon makatrabaho ta. Kini kumon gani nga problema. Dagan ni nga pangitabo din sa doa. Di magud matagdaan kay ang mga gwardiya surti di balas at the same time. Kay kung tarong kang gwardiya, daghang kay mawili nimo. Pero kung maldito ka, nga imbis ang duty nimo alas 8 gabi, mutunga kag alas 10, awa na oy. Namaingon na. Anya gasusupinday pag yun. Pare, sorry kay pare. Kagawa, misa ko usawa pare. Ay, sos Maria. So may labot na itong magawa. Duty. Muna nga, kung panalitan, dili ka ma-place, di ka ma-post, wala kay assignment for about 6 months, considered ka na nga dismiss. So, ay nalang paggahom na. Ngita na lang yung lain. Ngita na lang yung lain. Okay, so, mga common nga akong gusto nga isite na to nga mga problema. Karong nga ni lain, gwapo ka ni. Bana. Membro sa SSS. Pero kini nga bana, nakakita og uyab na himong kabit niya. Kining bana, may anak. Mga anak, butang talang panalitan. Dito sa record sa SSS, kompleto. Ang pangalan sa iyang legitimate wife, mga anak, silbi mga beneficiary sa SSS. Apa na kabit niya? Nag-ingon to iyang kabit. Gan di mo ko ilakip niya. Wadi ko apel. May kalamo jerjer na ko niya, di ka tanaw na ko sa kong kaimtang. So, pila istorya. Nebot ang panahon. Pauta na. Kinsa magitin oray nga beneficiary sa SSS.
tungod kay amban na membro man sa Social Security System. Now, naay balaod nini nga pun ang balaod. Hindi ang kabit part dili mahimong beneficiary bisag sa insurance. Bisag sa insurance. Why? Kung man na against moral kana siya. Dili gid siya pwede. Uy, wa natin panahon og oras dinhi sa atong nga pagpanaguban sa atong tuluban ng kadyot lang ha. Nag-text na ko diri si Juan Pablo. Ingon siya, ikaw Sir Frank, nag-70 na ba ka? Kay sanay kay mugag lit 70 nagtingog naman tingali ka sa radyo. Murag sa murag lit 70. Kay ilang gibanabana kanang tingog ang dugay na kay kung nakadungog siya ro wa kabot ng edad na mari na lugar no. Sa kay murag late 70 nagtingog naman tingali ka sa radyo pero imong itsura mura lang Japon og 45 mura lang yapog 45 years old DXR. JP sekreto din lang ko magsaba Jeps. Sige bisag hapon na minaw ka diay sa atong programang Nuda Berita. Salamat Jeps ha. Si JP usa sa atong mga tigpaminaw. Okay? Nala sige, wan natin kung panodog oras dinhi sa atong pagpanaguban sa atong tulubanon. Salamat gyud kayo sa inyong pagpaminaw dinhi. Diyot lang ha. Kay ako sa tan-aw ni ang ato ang importante nga topic nga isgutan karong gabi sa programang Kalipay nga mula hutay. Dira paminaw mayo ha. Tungod kita huyang ang tentasyon atong likayan. Usbon ko, tungod kita huyang ang tentasyon atong likayan. So mauna ang tema, hisgutan ni Ma'am, karong gabi 6:30 sa programang Kalipay nga mula hutay, dinhi sa Radyo Ultra, Monday up to Friday. Okay? Sige, salamat sa atong mga sukintig paminaw. Miyerkules pon kita gyapon ta para sa lain nato nga mga nindot kayo nga mga hiskut-hiskut kabahin sa mga pangitabo sa ato ang palibot karon labi na kon magiskut kita sa balaod silong sa programa ubos sa atong programang Nuda Veritas. Sa nga sa atong kuyog JC James diri sa Pikas nga lawak uban ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Cagayan de Oro, Chairman sa Committee on Public Information, og ni Aga Swan kagawad sangguniang panglungsod member Padayon Pilipino. Okay? Kami mag-ingon ang kahimtang sa atong kinabuhi resulta sa mga desisyon nga atong gipili. Daghang salamat. Maayong hapon.